Sa isang masikip na silid-aralan sa Jiangcheng High School, ipinahayag sa pisara na isang araw na lang ang natitira bago ang unified exam. Nagbigay ng huling tagubilin ng guro ng klase, si Chen Fan. Sinabihan niya ang mga mag-aaral na kukuha ng pagsusulit sa liberal arts na i-check ang kanilang mga stationery ngayon gabi. Nagbigay rin siya ng mas seryosong paalala sa mga kukuha ng pagsusulit sa martial arts na ihanda ang kanilang combat gear at mga sandata. Pagkatapos, nagbabala si Teacher Chen Fan tungkol sa nakamamatay na panganib ng Martial Arts College Entrance Exam. Mahigpit siyang nagpayo na huwag kukuha ang sinumang mag-aaral na may nabuksan na abilidad na mababa sa D-level. Mula sa kanyang upuan, ngumisi ang isang mag-aaral na nagngangalang Xu Jingming, na pakiramdam niya ay siya ang pinatutungkulan ng babala ng guro. Naisip niya sa sarili na na-transmigrate siya sa mundong ito na tinatawag na Blue Star. Katulad ito sa teknolohiya ng dati niyang mundo, ngunit ito rin ay tinitirhan ng mga mabangis, uhaw sa dugong hayop. Bilang panlaban dito, ang ilang tao ay nagkaroon ng awakened superpowers. Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang abilidad sa edad na 16, at ang mga uri ng kakayahan ay magkakaiba at kakaiba. Gayunpaman, ang karamihan ay nagkakaroon lamang ng kasanayan sa pagitan ng F at S. Habang iniisip niya ang sarili niyang kapangyarihan, isang kislap ng kidlat ang lumabas. Ibinunyag niya na ang abilidad niya ay E-grade na mahinang kuryente, at dismayado niyang napansin na ang lakas nito ay maihahambing lamang sa isang simpleng stun baton. Habang nagmumuni-muni si Xu Jingming, tinapik ng kanyang kaklase na may buhok na kulay kahel, si Huang Tian, ang kanyang desk. Mapang-asar nitong tinanong kung plano pa rin ni Xu Jingming na kunin ang martial arts exam. Tinawag siyang E-grade na basura na magdudulot lamang ng kahihiyan sa paaralan. Iminungkahi ni Huang Tian na dapat piliin na lang ni Xu Jingming ang liberal arts at inalok siya ng trabaho bilang clerk sa kumpanya niya sa hinaharap. Bago pa makasagot si Xu Jingming, tumayo ang isa pang kaklase, si Lin Qingli, at sinabihan si Huang Tian na huwag makialam. Dahil sa inis, humalaklak si Huang Tian at nangako na ipapakita niya rito kung sino ang pinakamahusay sa pagsusulit. Habang papalayo, sumulyap siya at nagdagdag ng malupit na biro, hinuhulaan na mamamatay si Xu Jingming sa lugar ng pagsusulit. Pagkaalis ni Huang Tian, lumingon si Lin Qingli kay Xu Jingming nang may pag-aalala. Pinayuhan niya itong baliwalain ang mga salita ni Huang Tian at iminungkahi na ang paglipat sa liberal arts ay hindi masamang pagpipilian. Tahimik siyang pinakinggan ni Xu Jingming, hindi mabasa ang ekspresyon. Nawawala sa malalim na pag-iisip, tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang Great Xia Unified Exam Registration Form. Nakalista sa form ang kanyang E-level na elemental na abilidad. Sa Great Xia Kingdom, ang edukasyon ay hinati sa liberal arts at martial arts. Ang mga may mababang antas ng abilidad ay maaaring pumili ng liberal arts para sa isang ordinaryong buhay. Ang landas ng martial arts ay mas mapanganib. Kailangang pumasok ang mga mag-aaral sa isang itinalagang lugar at makipaglaban sa mababangas na hayop hanggang kamatayan upang makapasa. Sa pagkaligtas lamang makakaasa ang isang tao na makapasok sa isang ability user university. Doon, sa mga taon ng pagsasanay, kahit ang isang walang ranggo ay maaaring maging isang tunay na makapangyarihang gumagamit ng abilidad. Naiintindihan ni Xu Jingming kung bakit nag-aalala ang kanyang guro at si Lin Qingli. Alam niyang natatakot sila sa posibleng mangyari kung kukunin niya ang pagsusulit. Gayunpaman, kinikilala rin niya na hindi siya makakatakas sa patuloy na banta ng mga hayop. Ang kaisipang ito ay nagpaalala sa kanya ng isang masakit na memorya ng isang beast tide mula sa kanyang nakaraan, kung saan lumuhad siya bilang isang bata na umiiyak sa walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang. Ang alaala ay nagpalakas ng kanyang determinasyon. Ayaw na niyang maging walang kakayahan ulit. Nang may pagpupursige, itinaas niya ang kanyang registration form at matatag na idineklara na pipiliin pa rin niya ang martial arts exam. Habang lumulubog ang araw, si Xu Jingming ay nasa isang training hall, walang tigil na nagsasanay gamit ang isang mahabang sibat. Ipinapasok niya ang kanyang abilidad sa kuryente sa sandata, na nagiging sanhi upang kumislap ang asul na kidlat sa kahabaan nito. Sa isang sigaw, nagsagawa siya ng isang malakas na indayog. Ang matinding pagsasanay ay mabilis niyang kinapagod. Umigik siya ng malakas, nagrereklamo kung gaano siya kapagod,
At pagkatapos ay bumagsak sa sahig, nahulog ang kanyang sibat sa tabi niya. Nakahiga sa sahig, inisip ni Xu Jingming ang kanyang pagsasanay. 2.5 taon na siyang nagsasanay sa sibat. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang kasanayan ay nasa antas pa rin ng baguhan. Bumili siya ng isang teknik ng sibat na tinatawag na lightning gale break sa halagang 300,000, na pinaniniwalaan niyang nagpapalakas sa kanya kaysa sa ibang ordinaryong E-class awakened. Habang nakahiga siya roon, isang malagim na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isip. Alam niyang tumaas ang dami ng namamatay para sa mga mag-aaral na mababa sa D-class sa pagsusulit bawat taon. Ang pag-iisip na ito ay lalong nagpatibay ng kanyang determinasyon. Ngunit para makapasok sa isang awakened university, dapat siyang maging handa na lumaban ng buong puso. Tinulak niya ang sarili upang tumayo at lumapit sa isang makina, hinuyam ang kanyang kamao. Habang papalapit ang kanyang kamay sa panel ng makina, isang asul, holographic interface ang biglang lumitaw, na nagpapakita ng system activating. Nanlaki ang mga mata ni Xu Jingming sa gulat habang sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Natapos ang pag-activate ng sistema, at isang bagong mensahe ang nagtanong kung gusto niyang kunin ang newbie gift package. Nasa sahig pa rin, napagtanto niya na ito ang maaaring ang alamat na cheat system para sa mga nag-transmigrate. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng kasiyahan. Isang malawak na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang iniisip niya kung ano ang nilalaman ng gift package. Agad na ipinahayag ng sistema ang mga nilalaman, isang S-rank super ability at 200 ability points. Nawalan siya ng salita sandali. Ang isang S-rank na abilidad ay labis na bihira. Sa isang pangunahing bansa tulad ng Xiahua, ang isang tao na mayroon nito ay agad na kinukuha ng mga nangungunang universidad at sinasanay upang maging isang powerhouse. Natigilan si Xu Jingming sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapalaran. Ang paghahayag ay pumuno sa kanya ng pag-asa. Napagtanto niya na kahit isinilang siyang walang kwentang E-rank, ang sistemang ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang tadhana. May determinadong ngiti, iniabot niya ang kanyang kamay, na kumikislap sa dati niyang mahinang kuryente. Tinanggap niya ang regalo ng walang pag-aalinlangan. Kaagad, 3 system windows ang lumitaw. Ang newbie gift package ay na-claim, 200 ability points ay naikredito, at nagsimula ang sistema sa pagkakaloob ng kanyang bagong S-rank na kakayahan. Purple Cloud, Thunder, God's Lightning. Ang kapangyarihan ay damaloy ng direkta sa kanyang puso. Ang proseso ay labis na masakit. Isang napakalaking kapangyarihan ang sumambulat mula sa loob niya habang ang marahas na lilang kidlat ay damaloy sa kanyang katawan, na napunit ang kanyang damit. Isang progress bar ang lumabas, dahan-dahang umaakyat habang sumasabog palabas ang enerhiya, sinisira ang loob ng silid. Napakalakas ng pagsabog na binasag nito ang bintana ng apartment. Napansin ang kaguluhan sa kalye sa ibaba. May babaeng tumuro sa kakaibang enerhiya at tinanong ng kanyang anak kung ano ang nangyayari. Isang binata ang nagmamadaling tumawag sa telepono, nagmamakaawa na tawagan ng isang tao ang fire department para sa anak ng pamilya Xu. Sa loob, nag-iikaw si Xu Jingming sa labis na sakit habang nagpapatuloy ang pagsasama lagpas sa 50%. Sa mga kalye, nakatingala ang mga tao habang nagdidilim at nagiging mapanglo ang kalangitan. Sa itaas ng apartment, isang napakalaking dragon na nabuo mula sa umiiyak na asul na kidlat ang lumitaw. Naakit ng pangyayari ang mga makapangyarihang individual. Isang lalaki sa isang mataas na gusali ang nagtaka kung may makapangyarihang halimaw na sumasalakay. Sa ibang lugar, isang commander ng militar ang nag-utos sa Jiangcheng's 3rd Legion na maging high alert. Balik sa apartment, ang lightning dragon ay umikot sa kalangitan bago sumisid pababa. Ipinapasok ang napakalaking enerhiya nito sa katawan ni Xu Jingming. Sumigaw ng huling beses si Xu Jingming habang tumalon ang progress bar ng sistema sa 100%. Ang liwanag at sakit ay naglaho, napalitan ng isang simpleng mensahe, Ability Transformation Complete. Ang labis na enerhiya ay hamupa, naiwan si Xu Jingming sa kanyang nasirang training room. Dahan-dahan siyang kumuyam ng kamao. Nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan na ngayon ay nasa kanyang utos. Malakas na asul at lilang kuryente ang kumislap sa paligid ng kanyang kamay. Isang tiwalang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha.
Kinikilala niya na ang S-rank na abilidad na ito ay nasa ganap na ibang antas. Sa tingin niya, ang dati niyang abilidad ay tulad ng isang electric baton, ngunit ang bagong kapangyarihang ito ay sapat na malakas upang durugan ang isang tao sa isang hampas. Ang kanyang pananabik ay nabawasan nang makita niya ang pagkasira. Ang mga bintana ay basag at ang mga pader ay may lamat. Sa tingin niya ay malaki ang kaguluhan, at nakaramdam siya ng ginhawa na nagawa niyang kontrolin ang ilan sa enerhiya. Pagkatapos ay naalala niya ang kabilang bahagi ng kanyang gantimpala, ang 200 ability points. Nagtaka siya kung para saan ang mga ito habang hinahawakan niya ang system interface. Ipinaliwanag ng sistema na ang mga ability points ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mababangas na hayop at maaaring gamitin upang taasan ang kanyang mga antas at kasanayan. Isang mapaglarong ngiti ang bumalik sa kanyang mukha. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan sa simpleng cheat system at sinabihan itong buksan ang system panel. Lumabas ang isang detalyadong status screen na nagpapakita ng kanyang bagong profile, ang kanyang pangalan, ang kanyang antas bilang isang unranked awakened, ang kanyang bagong S-rank na abilidad, Purple Heaven Divine Thunder, at ang kanyang 200 available ability points. Isang araw na lang at unified exam na. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Alam niya na kailangan niyang gamitin ang 200 puntos na ito ng matalino para mapakinabangan ng husto ang kanyang lakas sa labanan. Nagliliyab ang kidlat sa paligid ng kanyang kamay habang sinasabi niya sa sistema na ilaan ang mga puntos para sa kanya. Nagdesisyon si Xu Jingming na gamitin ang kanyang mga puntos ng may loika, sa pag-iisip na ang lahat ng kakayahan ay nagmumula sa katawan at espiritu ng tao. Pinili niyang palakasin muna ang dalawang katangiang ito. Habang pinoproseso ng sistema ang mga puntos, mabilis na tumaas ang kanyang mga istatistika para sa pisikal na anyo at espiritu. Isang bug zone ng dark purple energy ang sumabog at umikot sa paligid niya. Medyo natulala siya, namangha sa pakiramdam na lumalakas ang kanyang sigla at pag-iisip. Hinuyam niya ang kanyang kamao, nararamdaman ang bagong kapangyarihan sa loob niya. Nagbigay siya ng isang test punch, at isang buhawi ng blue at purple lightning ang sumabog mula sa kanyang kamao, isang pagpapakita ng kapangyarihan na mas higit kaysa sa kaya niyang gawin noon. Tumingin siya sa kanyang kamay, na napapalibutan ng kumikislap na enerhiya, at naunawaan na sa pagtaas ng kanyang mga pangunahing katangian, ang kanyang kontrol sa kanyang mga kasanayan sa labanan at kapangyarihan ay lalakas din. Kinumpirma ng system panel ito. Ipinapakita na ang kanyang physique ay 141 na ngayon at ang kanyang spirit ay 160. Ipinaliwanag nito na ang bawat ability point ay katumbas ng 0.2 unit ng vital energy, o spirit energy. Isang may kumpiyansang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Naniniwala siya na sa kasalukuyang lakas niya, magiging madali ang makapasok sa isang Awakener University, ngunit nagtataka siya kung paano siya makukumpara ngayon sa iba pang 700,000 na kandidato sa probinsya, lalo na ang mga genius na sinanay mula pagkabata. Nagdesisyon siyang alamin, sinipa niya ang kanyang sibat mula sa mga guho sa sahig. Habang sinasalo niya ito at isinasabit sa balikat, nagpasya siyang pumunta sa martial arts hall upang subukan ang kanyang bagong antas ng kapangyarihan. Habang naghahanda siyang umalis, biglang sinipa ang pinto ng kanyang apartment. Isang grupo ng 3 bumbero ang sumugod, handang lumaban sa apoy, naiwan si Xu Jingming na tulala. Ang lead firefighter, na naguguluhan sa kawalan ng apoy, ay nagpaliwanag na nakatanggap sila ng tawag tungkol sa sunog sa lokasyon na ito. Nakatayo sa nagulong silid, mahinahon na ipinaliwanag ni Xu Jingming na ang kaguluhan ay sanhi ng kanyang pagsasanay sa kakayahan, at maayos na ang lahat. Tinanggap ang paliwanag, alam na karaniwan ang mga insidente sa mga awakened individuals. Inutusan niya ang kanyang team sa radio na umatras. Habang umaalis, lumingon siya kay Xu Jingming na may paghanga, iniisip kung gaano katindi ang nakababatang henerasyon na maging sanhi ng gayong kaguluhan sa pamamagitan lamang ng pag-eensayo. Ilang sandali pa, umalis na ang fire truck. Habang naglalakad si Xu Jingming, nakasuot ng kanyang school uniform at dala ang kanyang sibat. Sa kalsada, isang kapitbahay na tinatawag niyang Uncle Yang ang nagtanong kung ayos lang ba siya matapos ang sunog. Tiniyak ni Xu Jingming na kontrolado ang lahat. Napansin ang sibat, pinuri siya ng kapitbahay dahil sa pagiging masipag, nag-eensayo kahit may exam na bukas.
Ipinaliwanag pagkatapos ng kwento na mahalaga ang mga martial arts hall sa mundong ito. Upang umunlad, ang isang awakened person ay dapat sanayin ang kanilang physique at spirit. Ang mga hall ay nagbibigay ng mga training ground, na mahalaga dahil hindi lahat ng pamilya ay kayang magkaroon ng private training room. Ang dalawang pinakatanyag na martial arts hall chains ay Thunder at Brutal Bear. Dumating si Xu Jingming sa Thunder Martial Arts Hall. Ipinaliwanag ng pagsasalaysay na mahal ang Brutal Bear Hall, pangunahin para sa mga mag-aaral mula sa mayayamang pamilya. Ang Thunder Hall, gayunpaman, ay libre para sa lahat ng high school students, kaya napakapopular nito. Sa loob ng abalang hall, nakita ni Xu Jingming ang isang pamilyar na mukha sa isang grupo ng mga mag-aaral. Ang babae, na may mahabang itim na buhok at pulang mata, ay si Tang Chi, ang kanyang pinsan. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit siya nasa Thunder Hall. Nagulat si Tang Chi na makita siya, sumagot siya na sumama lang siya sa isang kaibigan. Magalang na nagpaalam si Xu Jingming, sinabi kay Tang Chi at sa kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy ang kanilang pagbisita habang siya ay patungo sa training room. Pinanood siya ni Tang Chi, iniisip na mukha siyang medyo iba. Ang kanyang masiglang kaibigan, si Xiaoya, ay agad na naakit sa hitsura ni Xu Jingming. Tinawag siyang gwapo at tinanong si Tang Chi kung sino siya. Ipinaliwanag ni Tang Chi na pinsan niya ito, si Xu Jingming, isa ring third-year student na kukuha ng martial arts exam bukas. Kinilig si Xiaoya, sinabing magiging magandang boyfriend siya. Inasar siya ng isang kaibigang lalaki dahil sa pag-ibig at masigasig siyang sumang-ayon. Narinig ito, nagpa siya si Tang Chi na ibalik sa realidad ang kanyang kaibigan. Ibinunyag niya na, i-rank lamang ang awakened ability ni Xu Jingming. Ang balita ay pamunit sa pantasya ni Xiaoya, at sumigaw siya kung gaano ito nakakaawa. Ngumisi ang kaibigang lalaki, nagkomento na kahanga-hanga para sa isang taong may i-rank ability na kumuha ng martial arts exam. Si Tang Chi, gayunpaman, ay mukhang nag-aalala, sinabing walang saysay ang tapang kung napakataas ng panganib. Nagpalit ng usapan, pinaalalahanan ni Tang Chi ang grupo na naruroon sila upang bisitahin ang hall. Sumang-ayon si Xiaoya, binanggit na ginugol niya ang buong high school sa mamahaling Brutal Bear Hall at iminungkahi na magpahinga bago ang malaking kaganapan, na sinabi na magandang ideya ang full-on exam. Samantala, nakakita si Xu Jingming ng walang laman na training room. Tumayo siya sa harap ng isang malaki, bilog na target hawak ang kanyang sibat. Habang hinahawakan niya ito, napansin niya na tila mas magaan ito. Napagtanto niya na hindi nagbago ang sibat, ang sarili niyang katawan ang naging mas malakas. Naisip niya na ang lumang sandata na ito ay maaaring hindi naangkop. Ngunit dahil bukas na ang exam, wala ng oras upang humanap ng bago. Nagpasya siyang subukan muna ang kanyang peak physical strength nang wala ang kanyang lightning ability. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang kanyang hawak, at iniharap ang sibat sa gitna ng target ng may hindi kapani-paniwalang puwersa. Ang pagtama ay nag-iwan ng parang gagambang sapot ng mga bitek sa advanced training target. Isang digital display sa itaas nito ang nag-flash ng numerong 321. Ang kagamitan ng silid ay gawa sa isang espesyal na memory metal, na nagpapahintulot na automatikong mag-ayos ng sarili. Namangha si Xu Jingming. Ang kanyang purong physical strength ay damnable. Alam niya na ang pinakamalakas na output para sa isang normal, unranked awakened ay nasa 100 calories lamang, na ginagawang pambihira ang kanyang base strength. Nasiyahan, nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong S-rank ability. Nagliyab ang kanyang mga mata ng asul habang naghahanda siyang i-channel ang Purple Heaven's Divine Thunder. Arco ng purple at blue lightning ang kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa isang malakas na atake, pinatama niya ang kanyang ability sa target, na lumikha ng isang malaking pagsabog ng electrical energy. Tumingin siya sa bagong reading, isang hindi kapani-paniwalang 3,021 calories. Tuwang-tuwa si Xu Jingming kung gaano kalakas ang kanyang S-rank ability. Ang pamantayan para sa isang first-year awakened ay 1,000 calories lamang. Ang katotohanan na siya, na unranked pa rin, ay maaaring magpakawala ng isang atake na maihahambing sa isang mid-tier first-year awakened ay nagpapakita ng kanyang bagong potensyal. Ngunit hindi pa siya tapos.
Habang kumikislap pa rin ang kidlat sa paligid niya, idineklara niya na hindi ito ang kanyang limitasyon. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang tunay na killer move, isang teknik na pinagsasama ang kanyang enhanced strength, ang kanyang ability, at ang kanyang combat skill sa isang pag-atake. Ikan-inal niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa sibat, na nababalutan ng matinding purple lightning. Inikat niya ang sibat sa isang malawak na arco. Habang papalapit ang spearhead sa target, ang kidlat ay kumondense sa isang solong, light sphere ng kapangyarihan. Sa isang mabangis na sigaw ng break, pinakawalan niya ang atake. Kumonekta ang sibat na nagresulta sa isang malaking pagsabog ng purple energy na ganap na bomb-alot sa target. Ang puwersa ng pag-atake ay nagpadala ng shockwave sa buong martial arts hall. Sa main stadium, nayanig ang mga mag-aaral, na may sumisigaw. Nagtataka kung ito ba ay isang lindol. Sa sahig ng training room, sila Tang Chi, Xiaoya, at ang kanilang mga kaibigan ay nawala ng balanse. Kinilala ng kaibigang lalaki ang malakas na energy fluctuations, na sinasabing ito ay isang power user level. Nagtataka sila kung may bagong Awakener level high school student ba ang lumitaw dahil ang lahat ng kilalang mga Awakener ay nagsasanay sa kabilang hall. Dahil sa kuryosidad, sinabi ni Tang Chi na dapat silang pumunta at tingnan. Sinundan ng grupo ang bakas ng enerhiya sa pasilyo. Paglingon nila sa isang sulok, nakita nila si Xu Jingming, na umaalis sa lugar dala ang kanyang spearhead na nakabalot na ngayon sa isang tela. Tinawag siya ni Tang Chi, nagulat na makita siya roon. Mahinahon na sinabi ni Xu Jingming na uuwi na siya upang maghanda para sa exam, walang pahiwatig ng kapangyarihang ginamit niya. Humingi ng tawad ang kaibigan niya, ngunit binaliwala ang grupo, itinuro ang training room na iniwan ni Xu Jingming, sinabing doon nagmula ang enerhiya. Nilapitan ng grupo ang pinto. Sumilip sa loob, nakita nila ang isang eksena ng ganap na pagkawasak. Ang advanced memory metal target ay ganap na nawasak, at ang reinforced wall sa likod nito ay isang malaking bunganga ng mga guho. Ang buong silid ay nasira. Sila Tang Chi, Xiaoya, at ang iba pa ay nakatitig lamang sa purong pagkabigla. Hindi maunawaan ang antas ng mapanirang kapangyarihan na pinakawalan sa isang high school training room. Nang nakatitig sa pinsala, si Xiaoya ay napabulalas na maging ang advanced na memory metal ay nabutas, na nangangailangan ng napakalakas na atake. Nagtataka siya kung mayroon bang high school student sa kanilang lungsod ng Jiangcheng na talagang ganoon kalakas. Ang kaibigan niyang lalaki na may kulay kape na buhok ay hindi naniniwala. Hinawakan niya ang gilid ng hukay at sinabing ang natitirang enerhiya ay masyadong marahas para sa isang high school student. Nagteorya siya na ito ay isang malakas na second-order ability user na nagkamaling nakapasok sa palapag ng mga estudyante. Sumang-ayon ang isa pang kaibigan, at idinagdag na maging ang isang henyo mula sa kabisera ng probinsya ay hindi magagawa ito, kaya imposibleng may ganoong tao sa kanilang maliit na lungsod. Gayunpaman, nagmungkahi si Xiaoya ng ibang teorya. Itinuro niya na ang tanging taong nakita nila sa malapit ay si Xu Jingming at tuwang-tuwa niyang iminungkahi na baka siya ay isang nakatagong super genius. Kinutya ng kanyang mga kaibigan ang ideya, at nagtanong ang isa kung sobra na siyang nagbabasa ng mga nobela. Tinukoy naman ng isa pa na si Xu Jingming ay kilalang E-class user na magiging maswerteng magkaroon ng atake na 300 ang lakas. Nag-alok ng mas lohikal na paliwanag ang kaibigan niya, na nagmumungkahing umalis lang ang malakas na user sa kabilang pasilyo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tang Chi, na tahimik, at tinanong ang opinyon nito. Simpleng sumagot si Tang Chi habang lumalapit upang suriin ang pinsala. Habang dinadampi niya ang kanyang kamay sa basag na pader, napansin niya na ang mga marka ng pagtama ay mukhang iniwan ng isang mahabang sibat. Ang larawan ng kanyang pinsan na may sibat ay kumislap sa kanyang isip. Isang malalim na hinala ang nabuo, at tahimik siyang nagtaka kung ang pagkuha ba ni Xu Jingming sa martial arts exam ay talagang labis na pagtitiwala sa sarili. Kinabukasan ay maliwanag at maaliwalas, ang araw ng martial arts exam. Maraming dosenang bus ang dumating sa isang malawak at matibay na lugar, nagbaba ng mga estudyanteng armado ng iba't ibang sandata. Kabilang sa kanila si Xu Jingming, na naglalakad ng mahinahon at may kumpiyansa, bitbit ang kanyang sibat sa balikat. Nagtipon ang mga estudyante sa tabi ng isang mataas na bakod, tinitingnan ang lugar ng pagsusulit ng may halong pagkamangha at takot.
Isang estudyante ang nagreklamo ng kinakabahan, na naalala na mas mahihina ang mga halimaw sa nakaraang mga pagsusulit. Ang pangkalahatang paniniwala ay ang pagsusulit ngayong taon ay magiging hindi ka panipaniwala. Sinabihan ng mga estudyante na ang pagsusulit ay magiging lubhang mahirap. Habang nagbabahagi na ng kanilang takot ang mga estudyante, isang arroganting boses ang pumutol sa karamihan. Isang mahaba ang buhok na binata na may malaking espada ang umuusig sa kanilang kaduwagan. Idineklara niya na walang silbi ang sinumang hindi kayang harapin ang isang unicorn rhinoceros, na nag-iwan sa ibang mga estudyante na walang masabi. Sa malapit, nagtanong ang matalik na kaibigan ni Xu Jingming na si Liu Ji kung sino ang mayabang na lalaki. Kinilala siya ni Xu Jingming bilang si Zhou Mingyang. Ipinaliwanag ni Liu Ji na si Zhou Mingyang ay isang kilalang henyo na may B-class na abilidad, at si Zhou Mingyang lamang ang tanging tao sa mundo na maaaring maging first-order ability user. Tiningnan ni Xu Jingming ang prodigy nang may kumpiyansang ngiti at mapagkompetensyang kislap sa mata, tahimik na nagtataka kung sino ang mas malakas. Bigla, isang malakas na boses ang tumawag ng pansin ng mga kandidato. Isang lalaking may seryosong mukha, may peklat, at nakasuot ng uniforme na militar ang nagpakilala sa sarili bilang si Wang Haiyang, ang chief commander ng eksamen. Sinabi niya na bago magsimula ang pagsusulit, ay review niya ang mahahalagang pag-iingat. Nakatayo sa isang sasakyang militar, inihayag ni Commander Wang Haiyang na tatagal ang pagsusulit ng 12 oras, mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Iginuhit niya ang kamay patungo sa malawak at sirang bayan na nagsisilbing lugar ng pagsusulit. Ipinaliwanag niya na ito ay nahahati sa 4 na zona, outer, central, inner, at core. Kumikita ang mga estudyante ng puntos sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, kung saan tumataas ang iskor batay sa ranggo at lakas ng halimaw. Naging seryoso ang ekspresyon ng commander habang nagbibigay siya ng kanyang huling babala. Sinabi niya na ang core area ay parang isang bonus question, na inilaan lamang para sa mga nangungunang estudyante. Hinihikayat niya ang lahat na kumilos ayon sa kanilang kakayahan, at huwag pababayaan ang kanilang buhay para sa mas mataas na ranggo. Nakikinig sa commander, nag-isip si Xu Jingming tungkol sa kanyang sariling kakayahan. Bago ang kanyang paglakas, limitado sana siya sa outer area, ngunit ngayon, puno ng kapangyarihan at ambisyon, desidido siyang sumugod ng malalim sa inner circle, at marahil ay hamunin pa ang core area. May inanunsyo para sa mga estudyante na kumuha ng kanilang exam supplies. Nilapitan ni Xu Jingming at ng kanyang kaibigan ang kanilang guro, si Chen Fan, na nag-aabot ng mga tactical backpack. Natanggap ni Xu Jingming ang kanyang pack na naglalaman ng isang smartwatch para sa pagsubaybay ng puntos, isang backpack na may energy bars, inumin, at medical kit, at isang safety ball na maaaring lumikha ng high voltage grid upang itaboy ang mga halimaw. Habang inaabot ni Teacher Chen Fan kay Xu Jingming ang kanyang mga supply, nag-alok siya ng huling payo. Pinapaalala niya kay Xu Jingming na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa anuman, kahit na ang paggamit ng safety ball ay magtatapos sa pagsusulit ng maaga. Magalang na nagpasalamat si Xu Jingming sa kanyang guro. Bigla, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita ang kanyang kaklase, si Lin Qingli, na tumatakbo patungo sa kanya. Magiliw siyang nag-alok sa kanya ng pwesto sa kanilang team. Kasama niya ang kanilang class president, si Liu Qin, isang C-class user na nagsabing paprotektahan niya si Xu Jingming sa loob ng bulwagan ng pagsusulit. Gayunpaman, tumutol ang isa pang estudyante, na nangangatwiran na ang pagsusulit ay isang seryosong kompetisyon. Nagreklamo siya na ang pagsama sa isang E-rank student tulad ni Xu Jingming ay makasisira sa kanilang pagkakataong makakuha ng mataas na score. Galit na sumang-ayon ang isa pang kasamahan sa team, inaakusahan si Liu Qin na binago ang kanilang plano. Nilinaw ng dalawang tumututol na hindi nila nais na maging pabigat ang pagsusulit. Ang mga insulto ay ikinagalit ng kaibigan ni Xu Jingming, si Liu Ji, ngunit kalmadong pinigilan siya ni Xu Jingming. Sa isang magalang na ngiti, tinanggihan ni Xu Jingming ang alok. Sinabi niya kina Liu Qin at Lin Qingli na pinahahalagahan niya ang kanilang kabaitan, ngunit plano niyang mag-isa. Nag-aalala si Lin Qingli na nag-aatubili na tinanggap ang kanyang desisyon, na hinikayat siyang mag-ingat.
Ngumiti ang estudyanteng nagreklamo at iminungkahi na hanapin na lang nila ang makapangyarihang si Huang Tian upang makipag-team, habang bumibitiw ng isang mapanuksong tawa habang sila ay naglalakad palayo. Pinanood ni Xu Jingming ang kanilang pag-alis ng may kumpiyansang ngiti sa kanyang sarili. Sabi niya, iniisip na higit pa siyang may kakayahang makakuha ng mataas na score mag-isa. Isang anunsyo ang umalangaw-ngaw na nagdedeklara ng opisyal na simula ng pagsusulit. Isang plota ng mga drone ang dumagsa sa kalangitan, handang mag-live broadcast ng kaganapan. Nagbukas ang malalaking tarangkahan at isang bahan ng mga estudyante ang sumugod sa sirang lungsod, isinisigaw ang kanilang mga layunin. Kabilang sa karamihan ay si Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan, isang determinadong babae na may malaking espada, at ang nangungunang kalaban, si Zhou Mingyang, na gumamit ng kanyang abilidad sa hangin upang lumundag ng maaga sa unahan ng grupo. Sa kabilang banda, si Xu Jingming ay umabant ng isang hakbang, pagkatapos ay tumakbo ng tuloy-tuloy, hawak ang kanyang sibat, iniisip na dumating na sa wakas ang pagsusulit at handa na siya. Habang tumatakbo siya, tinapik niya ang kanyang smartwatch. Kinumpirma ng isang holographic screen ang kanyang pagkakakilanlan at ipinakita ang real-time na ranggo. Puno na ang nangungunang 3 pwesto, si Zhou Mingyang ang nasa unang lugar na may 7 puntos, na sinundan ng 2 pang estudyante. Tiningnan ni Xu Jingming ang leaderboard ng may kumpiyansang ngiti. Napansin niya na nagsimula ng pumatay ng mga halimaw si Zhou Mingyang, ngunit ang maagang pangunguna ay nagpasigla lamang sa kanyang sariling diwa ng pagiging mapagkompetensya. Habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga panlabas na seksyon, nagpasya si Xu Jingming sa isang mas matapang na estratehiya. Nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras at dumiretso sa high-risk, high-reward na core area. Habang siya ay lumalalim sa sirang lungsod, bigla siyang huminto. Sa unahan, natuklasan niya ang isang nakapangangilabot na eksena, ang walang buhay na katawan ng isa pang estudyante sa isang baha ng dugo. Sa tabi ng katawan ay isang hindi nagamit na berdeng safety ball, na nagpapakita kung gaano kabilis dapat ang pag-atake. Nabagabag si Xu Jingming sa tanawin. Napagtanto niya na ang estudyante ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong i-activate ito. Naisip niya na kung wala ang kanyang S-class ability na kuha noong nakaraang araw, madali siyang mapupunta sa parehong sitwasyon. Pinatatag ang kanyang determinasyon, tinanggap niya ang brutal na kalikasan ng pagsusulit. Lumuhad siya sa tabi ng bumagsak na estudyante at ginamit ang smartwatch ng binata upang tumawag para kunin ang katawan. Naisip niya na ang mga oportunidad ay palaging may kaakibat na panganib. Bigla, may narinig siyang ingay sa malapit. Mula sa mga anino ng isang sirang gusali, isang malaki, may kuko na paa ang tahimik na lumalabas. Ito ay isang mabangis na shadow cat na may kumikinang na kulay lilang mga mata. Agad na napagtanto ni Xu Jingming ang nakahihindak na katotohanan. Iniwan ng mga halimaw ang patay na estudyante bilang pain. Ito ay isang patibong, at ang halimaw ay sumugod patungo sa kanya. Sa kabila ng nakakatakot na pagtalo ng shadow cat, nanatiling perpektong kalmado si Xu Jingming. Ang halimaw ay umungol ng may banta habang ito ay sumusugod ng may hindi kapani-paniwalang bilis, nakalabas ang malaanino nitong mga kuko. Ngunit mas mabilis si Xu Jingming. Sa isang tuloy-tuloy at casual na galaw, umilag siya sa pag-atake, hinayaang lumagpas ang halimaw sa kanya. Ang shadow cat ay lumapag ng maayos, at ang kumikinang na kulay lilang mata nito ay nakatutok sa kanyang biktima. Ang reputasyon nito ay karapat-dapat. Sa maliksi na katawan, matatalim na kuko, at bite force na mahigit 1,000 kilo, ito ay isang karapat-dapat na newbie killer. Naglabas ito ng mabangis na ungol, sinusubukang takutin si Xu Jingming. Habang nakaharap ang halimaw, naisip ni Xu Jingming kung bakit. Napakadelikado ng mga nilalang na ito. Alam niyang ang mga mabangis na halimaw ay may espesyal at nakakatakot na aura na maaaring paralisahin ang kanilang biktima sa takot. Narinig niya na ang karamihan sa mga awakened people, kapag humarap sa isang mabangis na halimaw sa unang pagkakataon, ay nagiging walang magawa sa ilalim ng presyon na ito, hindi nagagamit kahit ang 30% ng kanilang lakas habang naghihintay na patayin. Naisip niya kung paanong ang mga mayayamang pamilya ay nag-uupa ng mga bodyguard upang isama ang kanilang mga anak sa pag-hunt, upang masanay sila sa aura na ito mula sa murang edad, isang pribilehiyong hindi niya naranasan. Dahil alam niyang ito ang kanyang unang tunay na labanan laban sa isang mabangis na halimaw,
Inihanda niya ang kanyang sibat habang sumusugod muli ang shadow cut sa kanya. Agad na lumapit ang halimaw, na nakanganga, ngunit nanatiling matatag si Xu Jingming, at hindi naapektuhan. Mga arko ng kulay lilang kidlat ang kumikislap sa kanyang sibat habang sinasalin niya ang kanyang kapangyarihan. Sa isang solong, mabilis na galaw, itinulak niya ang sibat, tinamaan ng dulo na may karga ng kidlat ang ulo ng shadow cut. Tiningnan niya ang patay na nilalang ng may mapag-isip na ekspresyon. Napagtanto niya na walang epekto sa kanya ang nakakatakot na aura ng halimaw. Makalipas ang isang sandali, lumabas ang isang asul na holographic window mula sa kanyang smartwatch, na nagpapatunay sa pagpatay. Pinatay ang isang unranked fierce beast, isang shadow cut. Ability points, +3. Ipinaliwanag ng isang note na ang mga mabangis na halimaw ay nirarangguhan mula 1 hanggang 9, at ang mga mas mababa sa ranggo 1 ay unranked, na tumutugma sa mga unranked human awakened people. Tiningnan ni Xu Jingming ang mapa ng lugar sa kanyang relo. Naisip niya na ang pagpatay ng mga halimaw ay nagbibigay sa kanya ng ability points. Ngunit hindi siya humanga sa maliit na gantimpala, iniisip na napakaliit ng puntos na ibinibigay ng mga unranked beast. Dahil napagtanto niyang hindi siya apektado ng nakakatakot na aura ng mga mabangis na halimaw, napagpasyahan ni Xu Jingming na walang saysay na mag-aksaya ng oras sa outer area. Nagpasya siyang makarating sa mas mapanganib na central area ng mas mabilis hanggat maaari. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay ng mas malalim sa lugar ng pagsusulit, na nagbubukas ng madugong landas sa mga unranked beast. Madali niyang pinatay ang mga shadow cat, iron-furred pigs at mga nilalang na parang lobo, na nakakakuha ng tuloy-tuloy na 3 hanggang 5 ability points sa bawat pagpatay. Gayunpaman, nakilala niya ang isang kakulangan sa kanyang paraan. Habang nakakuha siya ng ability points, napagtanto niya na kulang siya sa aktwal na karanasan sa labanan. Ang kanyang bagong S-rank na abilidad ay napakalakas kaya't agad nitong pinapatay ang mga unranked beast, na pumipigil sa kanya na hasain ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Isinaalang-alang din niya ang mataas na gastusin sa enerhiya ng kanyang bagong kapangyarihan. Alam niya na ang mas mataas na ranggo ng mga abilidad ay kumukonsumo ng mas maraming enerhiya. Hindi tulad ng kanyang lumang E-rank na abilidad, na kayang tumagal ng ilang oras, hindi niya kayang panatilihin ang kanyang S-rank na kapangyarihan sa buong lakas kahit 1 oras man lang. Dahil ang pagsusulit ay tumatagal ng 12 oras, nauunawaan niya na hindi siya maaaring mag-aksaya ng enerhiya bago makarating sa core area. Nagpasya siya sa isang bagong estratehiya. Gagamitin lamang niya ang kanyang spear technique sa pagpatay ng mga mabangis na halimaw upang makakuha ng karanasan at magtipid ng kapangyarihan. Sa sandaling nagawa niya ang desisyong ito, isang bago, mas malaking banta ang lumabas, isang matibay na bipedal unicorn rhinoceros. Ang malaking halimaw ay umungol at sumugod, itinapon ng isang sirang kotse sa tabi gamit ang kanyang matinding lakas. Sa halip na umatras, nanatiling matatag si Xu Jingming at hinarap ang pagsugod. Ang malakas na pagtama ng sungay ng rhinoceros ay nagpatalsak sa kanya ng paatros. Sa hindi kapani-paniwalang liksi, ginamit ni Xu Jingming ang momentum upang i-flip ang sarili sa himpapawid, inilalagay ang sarili ng direkta sa ibabaw ng halimaw. Bago makapag-react ang rhinoceros, sumisid siya, lumapag sa likod nito, at bumaon ang kanyang sibat ng malalim sa bungo nito sa isang tumpak na pag-atake. Bumagsak ang malaking halimaw, huminga siya ng malalim, nagulat si Xu Jingming kung gaano kabilis ang kanyang bilis ng pagpatay, na napansin na maging ang isang malakas na halimaw tulad ng rhinoceros ay hindi naging isang hamon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, at nagtaka siya kung ang kanyang spear technique ba ay sumulong sa mas mataas na antas nang hindi niya napapansin. Tinawag niya ang kanyang system panel, na nagkumpirma sa kanyang hinala. Ang kanyang spear technique ay umabot na sa intermediate stage, at ang kanyang ability points ay tumaas sa 256. Napagpasyahan niya na ang pag-asa sa kanyang spear technique ang pinakamabisang paraan upang palakasin ang kanyang sarili. Habang nararamdaman niya kung gaano kagaan ang intermediate technique, nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung pahuhusayan pa niya ito. Gamit ang kanyang naipong puntos, nagpasya siyang i-upgrade muli ang kanyang spear skill. Ang epekto ay agaran. Isang malaking pagdagsa ng advanced spear techniques at masalimuot na galaw ang bumaha sa kanyang isip, na sama-sama sa kanyang muscle memory.
Namamangha sa dami ng kasanayan na nakuha niya. Sa dami ng bagong techniques, nakaramdam si Xu Jingming ng pagdagsa ng kumpiyansa. Hawak ang kanyang sibat, tumayo siyang matayog sa gitna ng mga guho ng may ngiting parang mandaragit. Ipinahayag niya na hindi na siya makapaghintay na makahanap ng first-rank Fierce Beast upang subukan ang kanyang mga bagong kasanayan. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng outer area, sina Lin Qingli at ang kanyang team ay naglalakad sa mga kalye. Bigla, huminto si Lin Qingli, inakala niyang nakita niya ang isang pamilyar na silweta. Ibinahagi niya ang kanyang iniisip na nagsasabing akala niya ay nakita niya si Xu Jingming. Ang isa sa kanyang mga kasamahan sa team ay hindi naniwala, at nagtanong kung nagkakamali lang siya sa paningin. Nangangatwiran siya na hindi maaaring si Xu Jingming iyon, dahil pagpapakamatay para sa isang tao na may E-rank na lakas ang mapunta ng ganoon kalalim sa exam zone. Nagkaroon ng pagdududa si Lin Qingli, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na nakita niya ang kanyang kaklase. Nagsimula siyang mag-alala para sa kanya. Ang kanyang pag-iisip ay naantala ng tawagin sila ng isa pang kasamahan sa team. Nagmadali ang grupo at nakita siyang nakatayo sa harap ng malaki, bagong patay na bangkay ng unicorn rhinoceros. Nakita nila na ang dugo sa mga sugat nito ay hindi pa tuyo, ibig sabihin pinatay ito ilang minuto pa lang ang nakalipas. Sinuri nila ang nakamamatay na pinsala, isang malinis, tumagos na sugat sa ulo na ginawa ng isang mahabang sandata. Nagpahayag ang isa sa kanila na sugat iyon ng sibat. Ang mga piraso ay nagdikit sa isip ni Lin Qingli. Ang sugat ng sibat, ang tiyempo, at ang silweta, lahat ay tumuturo sa isang conclusion. Nagtaka siya ng malakas kung ang taong nakita niya ay talagang si Xu Jingming. Ang nagdududang kasamahan sa team ay namutya sa mungkahi, na nangangatwiran na ang unicorn rhinoceros ay isang halimaw na tanging isang C-rank awakened person lang ang kayang talunin ng mag-isa. Upang ayusin ang argumento, iminungkahi ng isa pang kasamahan sa team na tingnan nila ang score rankings. Nang walang pag-aatubili, inaktibo ni Lin Qingli ang leaderboard sa kanyang smartwatch. Nang lumabas ang mga ranggo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nasa ika-46 na pwesto na may 256 na puntos. Ay si Xu Jingming, Jiangcheng Second High School. Napabulalas siya na talagang siya iyon. Walang masabi ang kanyang mga kasamahan sa team, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng purong di pagpaniwala. Tumanggi silang tanggapin na ang E-rank student na hinamak nila ay nasa top 50 na ngayon, na nag-iisip na baka ito ay isang tao na may parehong pangalan. Naiwan silang nagtatanong sa lahat ng bagay, hindi maintindihan ang sitwasyon. Samantala, malayo sa larangan ng digmaan, pinapanood ng mga opisyal at VIP ang pagsusulit sa malalaking screen. Isang manunood ang nagkomento sa inaasahang lakas ng unang pagsusulit. Tila ang unang high school ang nangingibabaw sa top 10 ranks. Itinuro nila si Zhou Mingyang, na nasa unang ranggo na may 412 puntos, na tila na siguro na ang titulo ng nangungunang estudyante ng Jiangcheng. Ang isa pang opisyal ay nagtaka kung makakapasok ba siya sa provincial top 100 student, isang tagumpay na hindi pa nakakamit ng sinuman mula sa kanilang lungsod sa loob ng maraming taon. Kabilang sa mga opisyal ay si Jiang Wenshan, ang direktor ng Jiangcheng Education Bureau. Sa isang ngiti na may kasiyahan sa sarili, sumang-ayon siya na si Zhou Mingyang ang ace ng kanilang lungsod at nagpahayag ng kumpiyansa na makakapasok siya sa provincial top 100. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga prinsipal ng una at ikatlong high school, pinupuri ang kanilang mga institusyon. Buong pagpapakumbabang nagpasalamat ang mga prinsipal sa direktor. Habang pinupuri ang mga nangungunang paaralan, bumaling si Direktor Zhang Wenshan sa prinsipal ng ikalawang high school, si Zhao Yao. Buong pagmamalaking sinabi niya rito na kailangan pang magsumikap ng kanilang paaralan, at binanggit na 18 lang ang kanilang pinakamahusay na estudyante. Nerbiyos na pinawisan ng prinsipal, yumuko at nauutol na sumang-ayon. Sa loob-loob niya, nagngingit-ngit si Prinsipal Zhao Yao. Alam niyang sa top 50 na estudyante, 8 lamang ang nagmula sa kanyang paaralan. Inisa-isa niya sa isip ang kanyang mga nangungunang estudyante, kasama na si Xu Jingming. Maya-maya, napatigil siya. Ang pangalang Xu Jingming ay hindi pamilyar. Nagtataka siyang nagtanong kung sino ang estudyanteng ito at kung bakit hindi pa niya nakita ang pangalan nito.
Bumaling siya sa katabi niyang guro, si Chen Fan, at nagtanong tungkol kay Xu Jingming. Nang marinig na ang pinakamahina niyang estudyante, sa akala niya, ay nasa top 50. Nagulat ng husto at nanlaki ang mga mata ni Guru Chen Fan. Sandali siyang nagayos ng sarili, pinunasan ng pawis sa noo. Naalala niya na si Xu Jingming ay isang E-rank awakened at nagtataka kung itinatago lang ba ng binata ang kanyang tunay na lakas. Ngunit binaliwala niya ang ideya dahil imposible ito. Tumingin siya sa mga monitor nang may pagkadismaya, napagtanto niyang dahil ang top 10 na estudyante lamang ang may nakal ang camera footage. Wala siyang paraan upang makita kung paano nakakaipon ng ganoong karaming puntos si Xu Jingming. Samantala, sa loob ng pinagdausan ng eksaminasyon, napasok na ni Xu Jingming ang sentral na bahagi ng examination, isang lugar na may mas mataas na antas ng panganib. Kalmado siyang naglalakad sa mga kalye, at may nabasag siyang bote sa kanyang paanan. Sandali siyang kumain ng energy bar at napansin niyang nabawasan ang bilang ng mga mabangis na hayop. Alam niyang ito ay dahil nagkaroon ng katalinuhan at pag-uugaling pang teritoryo ang mga ranked beasts, na nagpapahirap sa mga itong kalabanan. Bigla, may naramdaman ang kanyang matatalas na pandama. Sumangkit ang kanyang mga mata habang ipinapahayag niyang dumating na ang kanyang target. Pagkatapos ng isang saglit, isang makapangyarihang hayop ang sumugod palabas mula sa isang bunton ng mga sirang kotse. Ang nilalang ay isang first-rank monster. Isang mabangis na hayop, isang arm-blade tiger na pinangalanan dahil sa matutulis na parang talam na mga buto sa paa nito. Nanatili si Xu Jingming sa kanyang kinatatayuan, hindi natinag. Nagkomento siya sa kanyang swerte, at natuwa siyang makatagpo ng isang first-rank beast agad-agad. Nang may kumpiyansa at sabik na ekspresyon, inihanda niya ang kanyang sibat. Idinideklara na ang makapangyarihang kalaban na ito ang perpektong test subject para sa kanyang bagong upgrade na sibat.